Noong gabi ng October 13, 1987, dakong alas 7, isang 15 years old na dalagitang si Christine Gallagher ang umuwi mula sa paaralan sa kanilang tahanan sa Griffith, Indiana, isang tahimik na bayan sa timog ng Chicago na may populasyong humigit kumulang 18,000 katao. Pagdating niya sa bahay, tinawag niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Wendy, ngunit walang sumagot. Dahil ang kanilang ina ay nasa trabaho pa, inasahan ni Christine na nasa bahay na si Wendy, na dapat ay nakauwi na mula sa eskwela. Naglakad si Christine papunta sa silid tulugan at doon niya natagpuan ang walang buhay na katawan ng kanyang 16 years old na kapatid. Agad na ipinagbigay alam sa pulisya ang insidente. Dumating ang mga investigador at forensic team upang siyasatin ang lugar habang si Christine ay isinakay sa patrol car upang mapakalma. Sa pagpasok ng mga pulis sa apartment, napansin nilang maayos ang ayos sa salas. Subalit kabaligtaran nito ang eksenang bumungad sa silid tulugan. Ang katawan ni Wendy ay nasa sahig, bahagyang nakahubad, at malinaw na ginapos gamit ang piraso ng bedsheet. May mga saksak sa kanyang katawan, at palatandaang siya ay pinagsamantalahan. Ngunit wala silang na-recover na biological evidence mula sa crime scene. Para kay Lieutenant John Maui ng Griffith Police Department, isang karanasang hinding-hindi niya malilimutan ang eksenang kanilang nadatnan. Sa kabila ng mahigit 17 taong serbisyo at karanasan sa paghawak ng iba't ibang kaso ng pagpatay, inamin niyang wala pang kasing tindi ang karahasang nasaksihan nila sa kaso ni Wendy. Mas insinang ininspeksyon ng mga investigador ang silid. Sa tabi ng bintana, may bakas ng dugo sa kortina at pader. Gumamit sila ng silver nitrate upang makita kung may naiwan na fingerprint. Sa tulong ng ultraviolet light, lumitaw ang bahagi ng isang palm print na may kasamang bahid ng dugo. Agad nilang tinanggal ang bahagi ng pader kung saan ito nakita at ipinadala sa forensic laboratory para sa pagsusuri. Sa sala, nakakita rin sila ng basong may bahid ng fingerprint. Sa isang upuan, nakasabit ang isang denim jacket. Sa paghalughog ng mga bulsa nito, natagpuan nila ang isang driver's license na nakapangalan sa isang binatilyong taga roon. Ang ebidensyang ito ang nagsilbing susi sa kanilang susunod na hakbang sa investigasyon. Habang patuloy ang masusing investigasyon sa brutal na pagpaslang kay Wendy Gallagher noong October 13, 1987, isang handbag ng babae ang natagpuan ng mga investigador sa loob ng kusina. Walang anumang pagkakakilanlan sa loob nito. Sa labas ng apartment, sinabi ni Christine sa pulisya na ibinaba siya ng kanilang ama matapos ang isang school swim meet. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya si Wendy. Simula nang maghiwalay ang kanilang mga magulang, madalas silang naiiwan sa bahay tuwing hapon hanggang sa makauwi ang kanilang ina mula sa trabaho. Habang tinatanong si Christine, ipinakita sa kanya ng isa sa mga investigador ang handbag na nakuha sa kusina. Kinikilala ito ni Christine bilang sa kanya, at sinabi rin niya na hindi niya napansin ang handbag ni Wendy nang siya'y dumating. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Mrs. Gallagher mula sa trabaho. Binalot siya ng matinding pighati matapos malaman ang sinapit ng anak. Ayon sa ina, hindi niya maisip kung sino ang makakagawa ng ganoong karahasan kay Wendy na isang masayahin at mabait na dalaga. Ipinakita rin sa kanya ang ID na nakuha mula sa denim jacket at agad itong kinilala ng pamilya. Ang ID ay pagmamay-ari ng kasintahan ni Wendy. Sa pag-asang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspek, sinimulan ng mga forensic examiner mula sa Lake County Crime Lab ang pagsusuri sa mga fingerprint na narecover sa apartment. Unang sinuri ang basong may bahid ng fingerprint. Gamit ang black powder, lumitaw ang dalawang magkakaibang fingerprint. Ang isa ay tumugma kay Wendy, ngunit ang isa ay hindi tumutugma sa alinmang miyembro ng pamilya Gallagher. Sunod na ineksamin ang bahagi ng drywall mula sa silid ni Wendy, na kinuha upang mapreserba ang ebidensya. Batay sa mga litrato, nakita ang partial palm print na hindi rin tumugma sa anumang sample mula sa pamilya. Ayon kay evidence technician Ronald Latch,
Ang lokasyon ng palm print at ang dugo sa gilid ng kortina ay nagpapahiwatig na ang salarin ay tila nagulat o nabahala, marahil ay narinig ang boses o pagsara ng pinto, kaya't sumilip ito sa bintana. Gayunpaman, natukoy na walang bakas ng sapilitang pagpasok o paglabas. Lahat ng ebidensya ay nagpapakita na matapos gawin ang krimen, walang anumang nilisan ng suspect ang apartment, malamang na dumaan sa harapang pinto. Dahil dito, naniniwala ang mga investigador na ang hindi pa nakikilalang fingerprint ang magiging susi sa pagkakakilanlan ng suspect. Isinailalim ito sa AFIS, ang National Database ng Fingerprint Records, ngunit walang tumugma sa mga record na nandoon. Matapos madiskubre ang ID at jacket ng kasintahan ni Wendy sa loob ng apartment ng mga Gallagher, agad siyang isinailalim sa interogasyon. Ipinaliwanag ng binatilyo na malamig noong araw na yon sa paaralan, kaya ipinahiram niya ang kanyang jacket kay Wendy. Sinabi rin niyang nasa bahay siya kasama ang kanyang mga magulang sa oras ng pagpatay. Walang ideya ang binata kung sino ang maaaring may galit kay Wendy, isang kilalang honor student at miyembro ng pom-pom squad na masayahin at palakaibigan. Bagamat may matibay siyang alibi, kinuha pa rin ng mga investigador ang kanyang fingerprint bago siya pinayagang umalis. Kinalaunan, nakumpirma ng forensic examiners na hindi siya sangkot sa krimen. Sunod na kinapanayam ng pulisya ang higit sa 50 kaibigan at kapitbahay ni Wendy. Ngunit sa kabila ng dami ng posibleng suspect, walang fingerprint na tumugma sa mga ebidensyang natagpuan sa crime scene. Ayon kay Detective Carl Grimmer, nagsimula ng mangamba ang buong komunidad ng Griffith. Wala silang malinaw na ideya kung ang suspect ba ay taga roon, mula sa karatig lugar, o isang dayuhan lang na napadaan. Makalipas ang isang linggo, isang makabuluhang lead ang dumating. Isang babae mula sa Chicago ang nagsabing natagpuan niya ang nawawalang pitaka ni Wendy. Ikinuwento niya na siya mismo ay nabiktima ng snatching. Nang mabawi ang kanyang bag mula sa isang basurahan, doon niya nadiskubre ang pitaka at ID ni Wendy sa loob nito. Napagtanto lamang niya ang koneksyon sa kaso matapos mapanood ang balita tungkol sa pagpatay sa Griffith. Ikinuwento rin niya na noong araw ng insidente, habang papauwi mula sa trabaho, isang lalaki ang sumugod sa kanya mula sa isang asul na kotse at tinutukan siya ng kutsilyo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, may dumating na delivery truck kaya't agad tumakas ang lalaki matapos maagaw ang kanyang bag. Bukod sa kanyang kwento, isa pa itong mahalagang ebidensya na nag-uugnay sa suspek sa kaso ni Wendy. Binuo ng pulisya ang composite sketch ng lalaking may kayumangging buhok at bigote at inilabas ito sa publiko kasama ng paglalarawan sa kanyang asul na sasakyan. Bagamat maraming leads ang dumating, wala sa mga ito ang nagresulta sa konkretong breakthrough. Sa kabila ng mabagal na pag-usad ng kaso, hindi nawalan ng pag-asa ang mga investigador. Lahat ng nakakita sa kalunos-lunos na sinapit ni Wendy ay determinado na kailanman ay hindi dapat hayaang makatakas sa batas ang suspect. May hawak silang composite sketch at mga fingerprint, ngunit hanggang sa hindi pa rin natutukoy ang suspect, mananatiling walang saysay ang mga ebidensya. Lumipas ang ilang buwan at tila wala pa ring linaw sa kaso. Ngunit malinaw sa mga awtoridad, hindi si Wendy Gallagher ang magiging huling biktima ng mamamatay taong ito. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, isang lead mula sa Pasco County, Florida, ang muling bumuhay sa kaso. Habang iniimbestigahan ng mga pulis sa Florida ang kaso ng isang 14 years old na batang babae na pinaslang sa loob ng kanyang tahanan, isang residente roon ang nagsabing may koneksyon ito sa kaso ni Wendy Gallagher. Si Diane Collins, na kamakailan lamang lumipat mula Griffith papuntang Pasco County, ay labis na nabahala sa pagkakapareho ng mga detalye ng dalawang krimen. Ayon kay Diane, pareho ang mga biktima, mga dalagitang pinaslang sa kanilang mga tahanan matapos ang oras ng klase. Dahil dito, agad siyang nakipag-ugnayan sa lokal na awtoridad. Bagamat may pag-aalinlangan sa simula ang mga pulis sa Griffith, humingi pa rin sila ng case files mula sa Florida upang masuri ito. Batay sa ulat ng Pasco County Police, noong January 1988,
natagpuan ng nakababatang kapatid ni Janet Clark ang kanyang bangkay bandang 6:00 ng gabi, matapos umuwi kasama ang kanilang ama mula sa isang maikling lakad. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas mula nang umuwi si Janet mula sa paaralan. Tulad ng kaso ni Wendy, natagpuan si Janet na bahagyang nakahubad, may busal sa bibig, at nakatali ang mga kamay gamit ang isang bedsheet. Paulit-ulit din siyang sinaksak at pinagsamantalahan. Bagamat may nakuhang DNA evidence mula sa autopsy, walang natagpo ang fingerprint sa crime scene. Ngunit ngayon, nakita ni Detective Carl Grimmer ng Griffith Police ang malinaw na pagkakapareho sa dalawang kaso. Nang maikumpara ang mga larawan ng dalawang krimen, lumakas ang paniniwala ng mga investigador na iisa lang ang may kagagawan. Nagsimula nang magpalitan ng impormasyon ang mga pulis mula Griffith at Pasco County. Pinalalim ng Florida Police ang kanilang investigasyon at isang kapitbahay ng pamilya Clark ang nagsabing may napansin siyang estrangherong lalaki sa lugar noong mga oras ng pagpatay. Ayon sa kanyang paglalarawan, nasa huling bahagi ito ng 20s, may maitim na buhok at may bigote. Anya, ang sasakyan ng lalaki ay isang late model na pulang Corvette na may plakang mula sa Missouri. Bagamat iba ang kulay ng kotse sa naunang ulat mula sa Griffith, hindi maikakaila ang nakakatakot na pagkakapareho ng mga krimen. Para kay Lieutenant John Maui, malinaw na isang serial killer ang kanilang hinahabol. Ayon sa kanya, oras ang kalaban dahil sa sobrang brutalidad ng krimen at posibilidad na may susunod pang biktima. Ngunit alam ng mga pulis na magiging mahirap ang paghahanap sa isang mamamatay taong tumatawid ng mga estado. Hanggang hindi pa siya muling umaatake, wala silang konkretong pagkilos, kundi maghintay. At alam nilang hindi magtatagal bago muling umatake ang kriminal. Pagkalipas ng 2 buwan, sa Bonham, Texas, tumugon ang mga pulis sa isang ulat ng putok ng baril sa isang lokal na motel. Sa kanilang pagdating sa isa sa mga silid, natagpuan nila si Officer Paul Halsey Jr. na walang malay at may tama ng bala. Ilang minuto bago ang insidente, nai-report ni Halsey sa dispatch na kanyang sinisiyasat ang isang kahina-hinalang sasakyang iniulat na ninakaw. Nakamakailan lamang ay nakita sa isa sa mga kwarto ng motel. Agad na isinugod si Officer Paul Halsey sa ospital matapos ang pamamaril, ngunit hindi na siya naisalba. Binawian siya ng buhay makalipas lamang ang ilang sandali. Isang saksi mula sa motel ang nagsabing narinig niya ang mga putok ng baril at nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang isang lalaking may maitim na buhok at may bigote na mabilis na tumakas sakay ng isang pulang Corvette. Naglabas ng all-points bulletin ang mga awtoridad para sa naturang sasakyan. Ilang minuto lang ang lumipas, nakatanggap ng ulat ang dispatch na namataan na ito. Gayunpaman, nakalayo pa rin ng higit sa 20 miles ang sasakyan bago ito mawalan ng kontrol at lumihis ng daan. Tumakbo ang driver papasok sa kakahuyan at naglaho. Habang naghahanda ang mga awtoridad sa Texas sa isang malawakang manhunt para sa pinaghihinalaang pumatay ng pulis, abala naman ang mga investigador sa Indiana at Florida sa paghahanap sa isang serial killer na nambibiktima sa mga batang babae. Bagamat nakatakas ang suspect, naiwan niya ang pulang Corvette. Sa loob nito, natagpuan ang isang duguang .357 Magnum na kamakailan lamang ay nagpaputok, pati na rin ang mga nakaw na plaka kabilang ang galing sa Missouri. Sa puntong ito, tinutukan na ng mga awtoridad ang paghahanap sa driver ng sasakyan. Si Detective Ray Beck ng Beaumont Police Department ang nanguna sa manhunt. Maraming mga opisyal ang voluntaryong sumama upang tumulong sa operasyon. Mula sa mga saksi, natukoy na ang suspek ay sumakay sa isang taxi papuntang Houston. Nahabol agad ng mga pulis ang taxi at walang tutol na sumuko ang lalaki. Nakilala ang suspek bilang si Michael Lee Lockhart, 28 years old. Sa investigasyon sa istasyon ng pulisya sa Beaumont, mabilis siyang umamin sa pagpatay kay Officer Halsey, ngunit hindi nagbigay ng paliwanag kung bakit niya ito ginawa. Para sa mga investigador, tila may tinatago pa si Lockhart. Ayon kay Robert Hobbs mula sa Jefferson County District Attorney's Office,
kalmado at maayos ang kilos ni Lockhart. Hindi ito karaniwang kriminal. Ramdam ng mga awtoridad na mas malalim pa ang dahilan sa likod ng pamamaslang at nagsagawa sila ng fingerprinting at pagkuha ng hair samples. Kinasuhan siya ng capital murder at hindi pinayagang magpiyansa. Tumibay pa ang kaso ng mga pulis sa pamamagitan ng ballistic evidence na tumugma sa baril na nakuha sa kanyang sasakyan. Ngunit para sa mga investigador, tila sinasadya ni Lockhart ang kanyang mabilis na pag-amin, marahil upang mailihis ang atensyon sa mas malalaking krimen. Sa kanyang motel room, natagpuan ang mga resibo mula sa iba't ibang hotel at restaurant sa Midwest, senyales na matagal na siyang naglalakbay. Sa hangaring malaman ang higit pa, sumulat si Detective Beck ng isang artikulo para sa isang pambansang law enforcement magazine, tampok si Lockhart at ang kaso ni Officer Halsey. Nagbunga ito ng mabasa ng isang detective mula sa Pasco County, Florida, ang artikulo, ang parehong investigador ng kaso ni Janet Clark. Kaagad siyang nakipag-ugnayan sa Beaumont Police. Doon napagtanto ni Detective Beck na ang pulang Corvette na may plakang Missouri, na matagal nang hinahanap sa kaso ni Janet Clark, ay ang parehong sasakyan ni Lockhart. Sunod niyang natuklasan ang koneksyon sa isa pang kaso, ang pagpatay kay Wendy Gallagher. Agad na sinabihan ang mga investigador sa Griffith, Indiana nang matukoy ang pagkakakilanlan ni Michael Lee Lockhart. Hiniling nila na ipadala ang kanyang mga fingerprint sa Lake County Crime Lab. Sa pag-asang makahanap ng ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa kaso ni Wendy Gallagher, agad na nagsimulang magsuri ang mga eksperto. Maingat na ikinumpara ni Examiner Ronald Latch ang mga fingerprint ni Lockhart sa mga na-recover mula sa apartment ng mga Gallagher. Sa huli, nakumpirma niya na ang mga bakas ng daliri at palad sa pinangyarihan ng krimen ay kay Lockhart, isang malinaw na ebidensya na naroon siya sa loob ng apartment. Lalo pang nagpatibay sa kanyang pagkakasangkot ang palm print na natagpuan sa tabi ng bangkay ni Wendy, sa may kurtina at may bahid ng dugo. Halos 8 buwan matapos matagpuan si Wendy na wala ng buhay, sa wakas ay nagkaroon ng sapat na ebidensya ang mga awtoridad upang kasuhan si Michael Lee Lockhart ng pagpatay. Ayon sa mga investigador, nagdulot ito ng ginhawa dahil alam nilang wala na siyang ibang magagawang krimen at makatutulong sila sa pagbibigay ng kahit kaunting hustisya sa pamilya Gallagher. Noong June 30, 1988, kinumpirma ng DNA analysis na si Lockhart din ang responsable sa panggagahasa at pagpatay kay Janet Clark sa Florida. Sa tulong ng magkakaugnay na investigasyon ng 3 departamento ng pulisya, napatunayang ang 3 magkaibang kaso ng pagpatay ay gawa ng iisang tao. Ayon sa teorya ng mga awtoridad, bumiyahe si Lockhart sa iba't ibang lugar sa bansa upang maghanap ng mga susunod na biktima. Pinupuntirya niya ang mga kabataang babae kapag alam niyang nag-iisa ang mga ito sa kanilang bahay. Sa pamamagitan ng panlilinlang, nakakapasok siya sa kanilang tahanan, kung saan niya isinasagawa ang panghahalay at pagpatay. Humarap sa paglilitis si Michael Lee Lockhart sa lahat ng 3 estado kung saan siya nakapatay. Sa bawat kaso, nahatulan siya ng kamatayan. Noong December 9, 1997, isinakatuparan ang kanyang execution sa pamamagitan ng lethal injection sa Texas para sa mga krimeng kanyang ginawa.